Ang pagkakaroon ng product promo at pa-contest ng mga kumpanya ng mga produkto, kilala man ito o hindi, ay inaasahan na ito ang magpapaangat o magbibigay ng malaking benta na magdadala sa kanila sa labis na kasikatan. Pero alam nyo ba na minsan ito pa ang magdadala ng malaking problema? Ganito ang nangyari sa sikat na kumpanya ng Pepsi. Ano nga ba ang pakulo ng Pepsi na sumira at ikinagalit ng sambayanan? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Noong 1992, sinimulan ng Pepsi ang malaking marketing strategy. Ito ay isang palaro na tinatawag na number fever. Ito ang naisip nilang pakulo upang makuha nila ang atensyon ng masa. Dahil noong mga panahong iyon ay napaka-popular at mabenta ang kalaban nilang brand. At ang pagiging patok nito sa masa ang nais nilang sungkitin. Ang number fever ay isang palaro ni Pepsi kung saan kapag bumili ka ng Pepsi at maswerte mong nakuha ang lucky number under the crown, ay maaari kang manalo ng 1 milyon. Pero hindi ganun kadali yon, at kung di mo naman makuha ang lucky number, ay may mga minor prizes na maaari mong panalunan. Araw-araw marami ang nananalo ng mga minor prizes, at ito ay pinapalabas sa isang istasyon sa TV. Dahil dito tumaas ang benta ni Pepsi na umabot ng 40%. At milyong-milyon tao ang bumibili ng kanilang produkto. At ang resultang ito ay masasabing tagumpay ang naging marketing strategy ng Pepsi. Ngunit noong May 25, 1992, ang naging lucky numbers o winning combination ay 349. Ito ang nagbigay ng malaking problema at sisira sa kanilang magandang momentum. Dahil ang lucky number 349 ay may libo-libong mga nanalo at pumunta sa mga istasyon ni Pepsi para kunin ang premyo nila. Pero bakit nga ba marami ang nanalo? Sinasabi na ang nagawang crown na may 349 combination ay aabot ng 800,000. Kung ibibigay ni Pepsi ang premyo ng lahat ng nanalo, ay malaki ang magiging problema nito na hantong sa pagkalugi. Para maiwasan ni Pepsi ang problemang ito, ay nag-anunsyo sa Pepsi na hindi sila magbibigay ng premyo sa mga nanalo dahil sinasabi nila na ang lahat na nangyari ay isang malaking pagkakamali lamang. Marami ang nagalit at nagwala sa naging anunsyo ni Pepsi. Marami ang nagnais i-boycott si Pepsi at nagprotesta laban kay Pepsi. Dahil dito, gumawa ng hakbang si Pepsi. Inanunsyo ni Pepsi na magbibigay lamang sila ng 5,000 sa mga nanalo. Napakalaki ng diferensya nito kumpara sa dapat nilang makuha. Pero may ilan na kinuha na lamang ang 5,000 pero marami din ang hindi. Sa galit ng mga tao sa Pepsi, kabi-kabilang karahasan ang nangyari kung saan marami na ang nadadamay dahilan para itigil muna ni Pepsi ang pag-ooperate nila sa ilang lugar dito sa Pilipinas. Nagsampa naman ng kaso ang samahan ng mga nanalo at nag-file din ng motion para madismiss ang kaso ni Pepsi. Ngunit marami ang nagtaka dahil nanalo at napaboran si Pepsi ng batas.